Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, 39 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Public Service Hour. This time naman, makausap po natin mula po sa ihos ng Nazareno, si Sir Kevin Bermejo. Sir Kevin, magandang hapon. Magandang hapon din po, Ma'am May, at sa inyong mga taga-subaybay po. Oo, pag sinabing ihos ng Nazareno, Sir Kevin, ang pinag-uusapan natin dito, gaano kayo karami pagkatraslasyon? Naku, sa totoo lang po ay libo. Libo, no? Libo po talaga. Walang exact number. Wala po akong datos, exact statistics. Pero libo po talaga. Opo. Marami po talaga. At kayo mismo, Sir Kevin, gaano na po kayo katagal na ihos? Yung devotion po namin, nag-start pa po sa aming mga ninuno. Pero officially, nung nag-start po akong mag-ihos ay noong 2015 or 2014. Yan. Oo. Yan po yung officially, nag-start po akong sumali So, sa 12 years na po kayo. Naku, bata pa kayo noon. Bata pa kayo. Opo. Pero pag sinabing ihos din po, ano, para mas malinaw sa iba, ano ba ang ginagampanin? O ano ang gampanin? Ano ang ginagampanan ng ihos para sa po sa Nazareno? Talaga pong gampanin ng ihos, ay sa translasyon, ay protektahan lang poon. Mm-hmm. At tulungan na maging maayos ang daloy ng posisyon. Po? Opo. Yun po ang pangunahing gampanin. Pero lingid din po sa kaalaman ng marami, hindi lang po yun ang ginagawa ng ihos. Marami po silang trabaho, mapa-translasyon man, mapa-piesta man ng Quiapo, o mga ordinaryong linggo
sa simbahan ay marami po silang ginagawa, marami po silang ginagampanan tungkulin, lalo na po sa pag-alalay sa ating mga mananampalataya sa loob at labas ng simbahan. Opo, by schedule naman syempre sa Opo, sa dami po ninyo, pero syempre iba ang traslasyon dahil dito talaga ito ang matatawag mong lalim ng debosyon at pananampalataya para sa inyo, di ba, Sir Kevin? Yes po ma'am. Talaga pong full force, ika nga po, sa araw na ito, sa panahong ito ay lahat po talaga ay nagbibigay, naglalaan ng oras para po sa mahal na Senyor. Kayo din po ba ay kung ang lahat po ay naghahanda para sa mga security, sa seguridad ng traslasyon every year na ginagawa po, Sir Kevin, kayo po sa IHOS, ano po ang disiplina ninyo pagdating sa traslasyon? Pagdating naman po sa traslasyon, ang madalas po naming disiplina, syempre po ay ang pagdarasal. Na sana po ay sa mga panahong ito ay gabayan kami ng mahal na Senyor, bigyan kami ng lakas, bigyan kami ng marami pang oras para maglingkod para sa Kanya. At syempre, hindi lamang po yung kundi maging pagtulong din sa kapwa. Opo. Hindi lamang po yung traslasyon, kundi sa araw-araw po namin buhay. Opo, hindi. Kumbaga po, pag-usapan natin traslasyon, yung disiplina na alam nyo kung saan lang kayo dapat at ano yung inyong papel. Pero kayo po ba mismo, personally, Sir Kevin, kasama kayo dun sa loob ng andas na nakabantay hanggang matapos, simula at hanggang matapos ang traslasyon? Ako po ay hindi po nasama, hindi po ganun kalakas ang aking loob para makipag-sabayan sa maraming tao. Pero sa mga nagdaang taon po ay nahatak po ako ng lubid, nagtitimon po ako ng lubid. Opo. Sa mga nagdaang taon. Opo. Kasi sabi niyo nga pa, nandoon ang IHOS, makikita naman po, di ba, pag traslasyon talagang nakapalibot sa andas, di po ba? So nandoon ang protection. At bukod po doon, bukod po sa IHOS, ay syempre kasama rin po ang mga balangay ng IHOS. Mula rin po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At mukhang hati-hati kayo, sabi niyo, may kanya-kanya kayong gampanin. Meron din namang mga naiiwan sa simbahan para sa kada oras na misa. Opo, yes po. Meron pong para pong palitan yun naman pong galing simbahan, sila naman po ang sasabak, and then yung mga sumabak po, mga unang sumaya, ay sila naman ang pupunta sa simbahan. So papalit-palit lang din po. At yung iba naman po ay magpapahinga siyempre. Opo, kayo mismo, Sir Kevin, sabi mo 12 years ka na, as IHOS. Every traslasyon before and after, lalong-lalo na pag after, syempre tagumpay sa bawat pagkatapos ng traslasyon, ano po yung mga common na naririnig ninyo sa inyo, sa hanay niyo muna, sa hanay ninyo sa mga IHOS, na bakit nila ginagawa yun for so many years, at ano po yung mga common na kwentuhan ninyo, dahil hindi biro lalo na kapag nga po sumasapit ang pista ng Poong Nazareno. Napapagkwentuhan niyo po ba yan? Oo, marami po kaming mga na-encounter na tinatanong po nila, ano ba napapala niyo dyan? Anong nakukuha niyo dyan? Hindi naman po kami binabayaran dito sa aming mga ginagawang ito, Parang sinasabi nga nila, sakit lang ng katawan yan. Pwede naman tayong manampalataya ng hindi ganyan, Pero sa amin po kasi, yun po ang sakripisyong na ipapakita po namin para sa Panginoon, para sa simbahan. At sabi nga po, di po ba, ang ating Panginoon ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. So, sa maliit na pamamaraan, kung tutusin, maliit na sakripisyo lang ito kumpara sa nangyari sa Panginoon. Talaga pong gagampanan po namin ito, kahit masaktan, kahit mahirapan, basta para po sa Panginoon, gagawin po namin ang lahat. Oho, at alam natin sa bawat pagkakataon na ginagampanan po ninyo yan, ibig sabihin, tama po ba, malalim na ang inyong pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno? Siyempre, kasama rin po sa ganyang pagsasakripisyo ang panalangin. Hindi po talaga pwedeng mawala ang panalangin, lalo na't ang pagsisimba, hindi lamang po puro debosyon dapat Kailangan po ay pagsisimba, pagtitiwala sa Diyos at panalangin. Yan po ang mas magpapalalim
sa pananampalataya. Opo, at kadalasan na bago ang traslasyon, may marami sumasama, marami na yung mga dati pang sumasama. Ano yung mga kwento ng tagumpay, mga answered prayer na naririnig po ninyo, Sir Kevin, or hindi lang hindi lang ikaw maging dun sa iba? Marami po talaga ang answered prayer, no? Meron po akong mga kaibigan na pumasa sa mga examinasyon nila or pumasa sa mga applications nila, nagkaroon ng magandang pamilya. Sa akin naman po, marami na po akong beses na muntik nang napahamak. Pero sa awa ng Diyos, sa pamagitan po ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay talagang binayayaan po niya ako, pinakaingatan po niya ako, at ginabayan po niya ako. Ayan. Kaya po, yung pananampalataya sa kanya, tiwala sa kanya hindi nawawala. Katulad po ng milyon-milyon. Tingin ko po kung hindi naman talaga totoo ang himalang nangyayari, hindi naman tayo magpupuntahan lang sa Quiapo. At para lang makipagbalyahan doon. Kalaki po ng bawat sakripisyo, panalangin, pasasalamat, at syempre po ang ating paghingi ng awa sa Poong Hesus Nazareno. Opo, at saka Sir Kevin, ang makikita mo din dito, mga bata na pilit na sumasama sa traslasyon, nakapaa. So siguro dun sa edad nila na mga 7, 8, 9, 10 years old, sa tingin nyo ay naiintindihan na nila yung tinatawag na debosyon? Mahirap pong sabihin, dahil sa totoo lang po, alam naman po natin na sa panahon natin ngayon, ay parang yung iba, parang naiengganyo lang. Or might be nakikita nila sa mismong mga magulang nila, di ba, Sir Kevin? Or sa pamilya. Yun nga po, sinusundan ng yapak ng magulang. Pero sana po ay yung kanilang desire ay ma-convert into faith, ma-convert into devotion. Hindi lamang po desire, hindi lamang po dahil gusto nila, hindi lamang po dahil alam niyo naman po mga kabataan niyo, kung ano yung kumbaga, yun ang gusto nila. So sana yung desire na yon ma-convert into true devotion. Opo. Para po magtuloy-tuloy. At syempre birang ihos, ayan, lalong-lalo na dun sa mga first time din ulit, na sasama sa traslasyon. Baka meron kayong mga mumunting paalala sa kanila or mensahe, Sir Kevin. Opo. Sa mga sasama po, sa traslasyon, alam naman po natin kung tayo po ay may nararamdaman ng hindi maganda, wag na po nating ipilit. Stay hydrated. And of course, keep the faith burning. Hindi lamang po ito balyahan, hindi lamang po ito pakitaan ng katawan or salyahan or whatsoever. Ito po ay isang buong pagpapakita ng pananampalataya. Kaya dapat may puso at may kaisipan tungo sa Diyos, tungo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi lamang po dahil may kailangan, kundi dahil pasasalamat at syempre yung panalangin para sa ating pong lahat. Maraming salamat, Sir Kevin, ha. Ingat din po kayo. Maraming salamat po, Mami, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Maraming salamat po. And God bless po. So, ngayon po ang inyong gampanin ay sa loob ng simbahan. Palipat-lipat po ako Palipat-lipat po ako. Sa Grandstand po at saka sa Quiapo Church. Ayan, okay. Maraming salamat, Sir Kevin. Thank you. Maraming salamat po. God bless po. Ingat po. God bless po. Thank you so much. Mga kaibigan, Sir Kevin Bermejo, ang ihos ng Nazareno, So, yan po ang ating munting kwentuhan, pero malaman bilang isang deboto ng Poong Jesus Nazareno, lalong-lalo na't ito nga po yung kanyang kapistahan. Mga kaibigan, meron na lamang tayong 10 minuto at 4:00 na ng hapon. RH number 1. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 52 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Bago natin iwanan ang Traslasyon 2026 updates natin. Meron of course, tandaan lang natin naglalabas po ng babala ang Department of Health sa mga deboto doon po sa panganib ng stampede. So yan po ay mangyayari syempre pag matindi po yung dagsaan ng tao diyan po sa Traslasyon bukas. Pero sabi ng DOH, yung malaking pagtitipon lalo na sa makikitid na kalsada, alam naman natin yan, yung mga lugar na iniikutan po ng Traslasyon, masisikip po yung lugar, yan po yung nagtataas ng panganib ng stampede na maaaring magdulot na malubhang pinsala or might be pero hindi naman yung pagkasawi. So ilan sa mga palatandaan posibleng mauwi sa stampede, yung malakas na tulakan ng tao at yung bigla at sabayang paggalaw ng karamihan. So ibig sabihin yan, hirap sa pag-angat yung paa at syempre mahirapang huminga dyan pagka talagang siksikan na. So ang payo po ng DOH, kapag napansin po ninyo alinman sa mga senyales na yan, agad na lumayo. Kung maaari magtungo sa mas maluwag na lugar para maiwasan po. Tama yun, maging alerto din po kayo, hindi lang yung lakad ng lakad. Anyway, magkibigan, tayo po ay iwanan muna natin ang Metro Manila, at tayo po ay pumunta sa Bicol Region, particular po yung aalburuto ng Bulkang Mayon diyan po sa Legazpi City sa lalawigan ng Albay. So from time to time ay meron din po tayong update na natatanggap mula po sa ating kasamang si Ruel Saldico. Dahil yung pinakahuli kanina kahapon, may dome collapse pyroclastic density current o yung tinatawag na USO yung na-monitor po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa bunganga po mismo ng Bulkang Mayon. Yan po ay kagabi. So yung footage na inilabas po ng PHIVOLCS na itala yung paglabas ng lava sa bulkan dakong 6:36 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Umaga ba? Haba nun Oo, sabi ni Director Teresito Bacolcor, may na-monitor po na lava dome growth o yung makapal at malapot na lava na sa ibabaw po ng bulkan na naipon at yan po ay lumalaki. So meaning, yung nangyayari po sa bulkan Mayon ay effusive eruption na maaaring tumagal hanggang 6 na buwan. Okay, so meron na pong mga inilikas na mga kababayan nating apektado po dyan po sa lugar. I think na nasa 900 families na dahil nga po dyan sa pag-alburuto talaga ng Bulkang Mayon.
At mukhang galing po yan sa 13 barangay mula po sa Albay. Particular po yung mga nasa paligid ng bulkan sa mga bayan po ng Malilipot, Ginubatan at Kamalig. So ngayon makausap natin, wala ba si Mayor? Okay, kausap natin ang Public Information Office, makausap natin sila no ng Kamalig Albay, si Sir Tim Florese. Ayan, okay. Sir Tim, magandang hapon po. Good afternoon. Yes po, good afternoon po. Oo, Sir Tim, si May po ito no dito sa DCRH Public Service Hour. Unang-una, tama po ba? Nakapagpalikas na rin kayo mula sa Kamalig o kinailangan ng ilikas yung mga malapit po sa sa Bulkang Mayon? Yes po, actually as early as yesterday, settled down na po yung mga evacuees natin from 3 barangays. So nandun po sila sa 2 evacuation centers. And rest assured po, well taken care of naman sila doon. Po, so 2 barangay na po, tama po? 3 po. 3 barangay. Gaano po karaming pamilya yung from 3 barangays na na-evacuate na po at ito po yung mga kailangan ng evacuate, ano po? Yes po, as per latest reports from the MDRMO, 165 families po ito, or equivalent to 569 individuals. Sa area po ng Kamalig, ano na po ba yung mga direktang nararanasan ninyo from bulkan? Yung pong ashfall or yung tawag ba? Tama po ba? Ashfall pa lang, ano? Yes po, sa light ashfall pa naman. Actually, we are experiencing the ashfall here in the Central District. Opo. So may mga ashfall. So kumusta po ang inyo pong pagtugon doon po sa, kasi medyo problema din po sa health yan, ano, pag ashfall, lalong-lalo na doon sa mga may mga allergies. So kumusta po? Meron na po bang naibigay na mga proper face mask? Well, the direct protocol po is the local government encourages the general public to wear face masks. Pero hindi pa po covered yun lahat na general population. So we are seeking for augmentation from the DOH. And fortunately po, papunta na din po sila, on process na din po yung augmentation for the face masks. Oho. What about yung mga klase po ng estudyante? So suspended muna? Ongoing pa po ang classes. Ongoing Nag-suspend naman. lang kami kahapon due to the shear line. Hindi po sa for bulkan. safety. So affected din po kayo ng shear line. Ibig sabihin, meron pong mga malalakas na ulan na nagdulot ng pagbaha? Ay, wala po. Wala pong flooding. Wala and naman. Nag-improve naman po yung weather ngayon. Ay, mabuti naman po. Oo, kasi kahirap po nang magsabay ulit, Sir Tim, na meron kayong shoreline flooding tapos meron pang bulkan. So sa mga pagkakataon na ito, ilan po bang barangay meron ng Kamalig? 50 po, 50. 50. So 3 barangays po, meaning itong 3 barangays na ito yung direkta ngayong naapektuhan ng pag-alburuto po ng Mayon. Yes po, nasa loob po kasi yan ng 6 kilometers permanent danger zone. Okay, so 6 kilometers permanent danger zone, and then from 6 kilometers palabas, yung mga immediate na apektadong barangay, meron pa rin po, mga ilang barangay po yan? Actually po, 6 po ang Mayon Unit Barangays. Yan po yung Barangay Suwa, Kirangay, Anuling, Tumpa, Kabangan, and Salugan. So sa ngayon pong alert level 3, yung mga within the 6 kilometer PDC pa lang yung inilikas namin. Pero kapag nag-alert level 4, we are talking about 6 barangays in total. So yun na po ang targeted population na ililikas. Ayun. So nakahanda na po ang lahat. At what about yung mga food supplies sa mga evacuation center, Sir Tim? Nagpreposition na po as early as Monday ng mga resources. Opo. And thankfully, may mga dumarating din from private organizations and individuals na nagdo-donate. Opo, sa mga oras na ito, ano pong pinakahuling update natin sa pag-alburuto po ng bulkan from PBOX? Ito po, consistent siya. Actually, binabante talaga namin, and nakapost na din po sa Facebook yung nagla-live po kasi kami dito. Opo.
to monitor real-time situation ng bulkan. So, monitoring po muna and yung evacuation operations tapos na. Ang what is left to do is to cater to the affected families. Opo. Nandun po ba kayo sa area na possible na maapektuhan dun sa panibagong dome collapse, pyroclastic density current, yung tinatawag na uson, or hindi naman? Wala naman doon? Actually po, yung flow nasa eastern part and may bago ngayon na kakabuo pa lang. Nasa southwest. Okay. Oho. So medyo malayo-layo pa. Pero considering the proximity of Kamalig yes, to the summit, malapit po talaga. So most likely kung lumala ang sitwasyon, apektado po talaga yung Central District. Oho, yan po yung pinag-usapan natin, lava flow na po, ano? Opo. Oo, so si Mayor daw po ngayon ay nasa meeting para sa mga preparasyon pa rin po ng kaligtasan ng lahat sa pag-aalburuto ng Mayon. Mayor Caloy Baldo. Yes po, si Mayor. Presently with Yusek Rex Gatchalian of DSWD. Para sa mga pangangailangan. Meron kayong panawagan sa mga taga-Kamalig, Sir Team Florese, go ahead po. Well, as reiterated by Mayor po, maging preparado, alerto. At look out for each other po, no? And strictly follow the directives of the local government and other authorities. Because one thing is certain po, this is beyond our control, pero ang magagawa po natin is to mitigate the impacts and to prepare for a possible worst case scenario. But ang goal po dito is yung zero casualty. So we try to maintain that. We are exhausting all our efforts para wala pong masawi na buhay dito. So yun po, rest assured po na the local government unit of Kamalig together with the other affected LGUs are working hand-in-hand po sa ganitong sitwasyon. Ang mga evacuation center po ba saan nakalagay? Sa mga school pa rin? Yes po, pero meron tayong pinakabago at pinakamalaking evac center sa Barangay Bungabong. Upload na po yan. So nandun na po yung mga evacuees ngayon? Nasa Barangay Bariw at Barangay Tagaytay. So wala pa sila doon? Wala pa po. Okay. Maraming salamat, Sir Team. Ingat po kayo. Thank you. Mga kaibigan, Sir Team Flores, ang Public Information Office po ng Kamalig Albay for Mayor Caloy Baldo. No? Ngayon po may meeting at ang kanila pong pinagpupulungan ay ito pa rin pong mga preparasyon para po sa nag-aalburutong Bulkang Mayon dyan po sa Legazpi City, Albay. Bago tayo magpaalam, no, tayo po again, tuloy-tuloy lang po yung ating pagbibigay ng tulong at serbisyong pangkalusugan para po sa ating mga kababayan kasama ang DZRH Operation Tulong. Muli po nga isasagawa sa ika-4 na taon ang Alaga at Tulong Tomasino, hatid po ng University of Santo Tomas Hospital. At syempre kaagapay po natin dito ang UST Faculty of Medicine and Surgery, UST Medical Alumni Association in America and Foundation at ang UST Medicine Class 1973 ang bukod tangi. Gaganapin po ito sa darating na January 22, 23, 24 ngayon pong taon, ano? So yung pong 24 yan po ay of course 22 is Thursday, Friday, Saturday, and then 24 Saturday po ay para po sa mga bata. So dalhin po ninyo inyong mga anak, no? Yan po marami po mga pediatrician din yan, but 22-23 of course ang mga elderly natin, ano? Hatid po ang libreng konsultasyon para kay lolo, lola, nanay, tatay. Libreng gamot na maaring inumin sa loob ng 1 buwan. Gayun din po libreng check-up ng ating mga pedia. Ayan, para sa mga chikiting January 24 again, Sabado. Magkakaroon din po ng libreng surgical mission. Para po sa iba pang detalye, pwede po kayong magpa-register, no? Tawag lang po kay Dr. Ramon Casipit sa cellphone number 0917-834-2846. At syempre, yan po ay isang pagkakataon na naman, no, lalong-lalo na yung mga nakikinig po sa atin galing sa mga probinsyang malalapit sa Metro Manila, pwede po, no? January 22, 23, 24, Alaga at Tulong Tomasino kasama po ang DZRH Operation Tulong. Pansamantala tayong magpapaalam.
Sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH News Center, DCRH Operation Tulong, maraming salamat Aiza, Gabriel, MG Abraham, si Jeric, nandiyan pa si Jeric sa Sil. Si Asil ba? Tama, sa Sil. At syempre nandiyan ang ating mga technician, si Jeric, parehong Jeric to, Jeric Barreto. Ayan, sino pa ba? Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RHTV. Susunod na po, lakay Mayor Deo Macalmat, Mistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Card. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato